Noong 2018, nagtatrabaho si Alan bilang isang bus conductor sa Northern Luzon. Normal lang naman yung trabaho niya. Biyahe, pasahero, bayad, pahinga. Pero isang gabi, tinawag siya ng dispatcher. Alan, may extra trip daw, sabi ni boss. Hindi yon nakasulat sa schedule. Wala ring plate number yung bus. Lumang modelo. Puti lahat ng pintura at sa harapan nito, nakasulat lamang ang numerong 47. Bandang 12:00 ng gabi nung umalis sila, may 12 pasahero. Lahat tahimik. Walang cellphone, walang usapan. Lahat halos nakatingin lang sa bintana. Akala ni Alan, pagod lang. Hanggang sa lumapit siya sa mga to para magsimulang maningil. Isa-isa niyang tinanong ang mga pasahero. Wala pong bayad. Yun ang sagot ng lahat. Pare-pareho. Parehong tono. Parang iisang tao lang ang nagsasalita. May isang babae sa pinakadulong upuan. Nakaitim. Nakayuko. Hindi gumagalaw. Nanghinga niya ng tiket. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya. Ngumiti. Sabay sabi, nakasakay na ako dito noon. Hindi na nagsalita ulit. Bandang 2:00, huminto sila sa isang terminal. Ngunit, sarado. Madilim. May kalawang na ang gate. Parang ilang taon nang walang gumagamit. Pero, isa-isang bumaba ang lahat ng pasahero. Parang alam nila ang pupuntahan. Pagbalik nila, 13. 13 na silang sakay. Hindi 12. Nagbilang muli si Alan. 13. Tinignan niya ang CCTV sa loob ng bus. 12 pa din yung nandun sa video. May isang taong nakikita lang ng kanyang mga mata. Pero hindi ng camera. Tahimik lang ang driver buong biyahe. Hanggang sa sinabi nito, huwag mong bilangin. Kapag pinilang mo sila, mapapansin ka nila. Biglang bumukas ang lumang radyo ng bus. May emergency broadcast. Ngunit hindi ito balita. Isang listahan ng mga pangalan. Isa-isang binabanggit. At ang huling pangalan, Alan. Pagdating nila sa susunod na stop, may tindahan. Pumasok siya. May lumang dyaryo. Ang petsa, 11 taon na ang nakalipas. Headline, Bus 47 nahulog sa bangin. Lahat ng sakay, patay. Nang makita niya ang larawan, nanlamig siya. Parehong bus, parehong driver. Tumakbo siya palabas. Nandun pa rin yung bus.
Pero wala nang ilaw. Wala nang makina. Lumang-luma na. Parang dekada nang nakatiwangwang. Isa-isang lumabas yung mga pasahero. Lahat sila may sugat. May dugo. May bali ang leeg. Parang kakagaling lang sa aksidente. Pero nakangiti. Sabay-sabay sila nagsalita. Pwede ka nang sumama. Nagising si Alan sa ospital. 3 araw na pala siyang walang malay. Ayon sa polis, natagpuan siyang naglalakad mag-isa sa gitna ng highway. Walang bus, walang driver, walang pasahero. Tumigil siya sa pagiging konduktor. Hindi na rin siya sumakay ng kahit na anong provincial bus. Pero tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi, kapag dumadaan siya sa highway, may isang lumang bus ang dumaraan. Walang plaka. Maputi. Sa harapan nito, nakailaw lamang ang numerong 47. Kapag tumingin naman siya sa bintana, may nakangiting konduktor. Suot ang dati niyang uniforme. At kumakaway ito sa kanya. Hindi namin alam kung totoo ang kwentong ito. Ngunit ayon sa ilang truck drivers na madalas bumiyahe sa bahaging iyon ng highway, may isang lumang bus daw na paminsan-minsang nakikita tuwing hating gabi. Hindi ito humihinto. Hindi ito makikita sa dashcam. At kapag sinubukan mo itong sundan, hindi ka na raw makakabalik sa tamang daan. Ito po ang Mysterio Files na nagsasabing, buksan ang iyong mata.